Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po sa ating mga kapatid sa iba't ibang relihiyon na nasa iba't ibang lupalop ng mundo. Kamusta po kayong lahat? Inshallah po, nasa mabuti po kayong kalagayan. So for today's video is all about my service to Philippine Air Force. I would like to share my deepest sympathy to the whole family of Duterte, and also sa ating bayan na talaga namang nasaktan ng husto sa mga nangyayari ngayon doon sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. I would like to share this story na sobrang, alam niyo yan, yung siguro ito na yung turning point na I have to just itabi, o alam niyo yan, yung ilagay na lang sa memories ko na I was once a military under the government. But hindi ito ibig sabihin na ako tumitiwalag dahil sa kagustuhan ko lang na, alam mo yon, na lumaban o yung gumawa ng aklasan. No. It's just that, namulat kasi ako. Namulat ako sa service under the Duterte's administration. And siya lang kasi ang nakita ko na talaga namang may pakialam sa kapulisan at sa mga sundalo, na akala ng lahat Duterte is pro-China. Sa mga hindi nakakaalam, ang Pilipinas kulang sa armory, kulang sa lahat ng gamit, kulang sa panlaban. Meron tayong gamit pero laging second hand, tinitipid ang armory, tinitipid ang mga aircraft. Na alam mo yun, unang tingin mo palang alam mo hindi tatagal sa giyera. So, the last year ng service ni Tatay Digong, dun ko nakita na kinumpleto niya ang armory or yung aircraft ng Philippine Air Force. Dinagdagan niya ang mga Black Hawk, dinagdagan niya yung mga pwedeng gamitin ng sandatahan laban sa mga gustong manakop. Kaya sa mga tao na ang akala ibinebenta ni Tatay Digong ang Pilipinas sa China, nagkakamali kayo. Ako, witness ako doon kasi last year ng kanyang service, lahat ng fund sa defense, kung paano dineliver ang mga Black Hawk, nakita ko yun ng personal ng dalawang mata ko. Guys, ang paliwanag ni Tatay Digong, bakit kailangan nating ayun si Casper. Casper, baby! Casper! Tsaka si Bruno. So, ayan. Kaya may litter box ako. Pagpasensyahan nyo na yung litter box ko. Nagpalanggana. Kaya lang nagpapasaya sa akin ngayon. Yung dalawang yan. Si Bruno. Bruno, say hi! Bruno! So, ayun.
kaya nagagalit si Tatay Digong. Ito, napakasimple lang ng paliwanag. Kaya siya nagagalit sa mga Amerikano. Dahil ang ayaw niya sa lahat is nasa sarili niya tayong bayan. Yung pandidegrade sa atin. Kung manduhan tayo, kung itrato tayo, parang, alam mo yun, parang napakababa ng tingin sa atin ng ng mga dayuhan na Amerikano. Okay, doon naman sa China, ang katwiran niya, guys, bakit ka makikipag-alyansa sa tawag dito? Bakit ka makikipag-alyansa sa mga Amerikano na supposedly makapag-alyansa ka sa karatig bayan mo o karatig na, alam mo yung kapitbahay mo lang para whatever happened to your country, sila mismo ang tutulong sa'yo. Oo, meron silang mga ugaling nang o-oppress talaga. Pero that doesn't mean na binenta ni Tatay Digong ang South China Sea o yung Philippine West Sea. Guys, napakasimple lang ng dahilan niya. Sa hindi nakakaalam. Sa hindi nakakaalam, ang armory natin, wala pa sa 10% ng armory ng China. Bakit kailangan niyang sayawan o alam mo yun, yung makipag-peace talk sa mga Chinese? Ang Chinese nasa history na natin na talagang merong mga Chinese dito, kaya nga may Chinatown. Ang armory natin, sabihin na natin magkaroon ng isa pang giyera, wag naman sana, di ba? Pero laban sa China, mapupulbos tayong lahat. At hindi naman po pwedeng pagkakibot na lang ng ibang tao. Laban kayo, lumabang kayo sa China, lumabang kayo sa China. Ano mangyayari? Makikipaglaban ba kayo ng bunganga lang? Makikipaglaban ba kayo ng bibig lang ang po pwede yung weapon? Alam nyo ba kung ilan ang fighter jet ng Chinese? Naintindihan ko yung ibang tao nagagalit daw dahil maka-China, pro-China daw itong si Duterte. Hindi nila naisip gamit nila. Made in China lahat. Ang nakakaawa doon sa itsura ni Tatay Digong, yung word niya na don't do it personal. He is already 8 years old and sabi niya nga walang mawawala sa kanya. Kung sisiraan man siya, matagal na siyang sira. Sira ang kanyang pagkatao. At abot mo kaya sa akin tissue. Hindi ako makapag-live. I wanted to see everybody na I'm okay, pero wala akong mapaliwanag kasi lagi na may mga saya na nakulong na-aresto si Tatay Digong, mayroong hindi natutuwa na alam mo yun, pero hindi naman sila maka-Duterte. Yung respeto. Ngayon lang ako naging attached masyado sa presidente na hindi ko maintindihan bakit ang daming tao nagagalit dahil lang isang pinaglaban niya
yung safety ng bawat isa. Nagagalit ang tao dahil doon sa EJK. Pero hindi nila naisip na paano naman yung mga naging biktima nitong mga drug users, diba? Mga drug addict, drug pushers, na alam ko, I'm just one sa loob ng milyon-milyon na tao na naging biktima din ng droga, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo pa. Kaya lang iiyak ako kasi nung panahon ni Tatay Digong, sobrang dedicated talaga ako na mag-duty. Alam mo yun, yung sobrang masaya ako sa pagiging military, pero nung nawala siya, sakto naman nagkasakit ako, diba? And yun na nga, I have to face yung family ko. Kailangan mag-focus na din sa family. Pero sabi ko, this time na nangyari na to, nanggaling sa sa pinaka-head pa, sa presidente pa, yung pang-traidor. Doon ko na-realize na I have to just say goodbye to my sa sinumpaan kong ang hirap kasi mag-English, guys. Ano ba? Huwag na tayo mag-English, Yubi. Huwag mo na English, huwag mo na ipilit. Tagalog po para maintindihan ng lahat. Di ba, Bruno? Di ba, Bruno? Si Bruno, walang pakialam, nonchalant yan eh. Ayun, hindi ko na siya i-elaborate pa, pero dati, tinitinan ko pa yung uniform ko para alam nyo yun, na-inspire pa ako na mag-duty, ganun. Ayun, nag-decide na po ako na hanggang minsan na lang sa buhay ko na naging isa akong military. Ngayon, pinipili ko na lang talaga na maging isang normal na citizen ng Pilipinas para makasama ninyo, para ituloy itong laban na to. Kung ano man po pwede kong maitulong para sa ating sasabayan ng Pilipino. Paulit-ulit kasi sinasabi, it's not all about the politics sa taas, diba? Sa mga politicians sa taas, it is all about, baby, it is all about my, come. It is all about sa ating lahat. Pamilya ko, kapitbahay ko, sa ating normal na mga Pilipino. Ano ba, hindi na ako makahinga. Ang hirap mag-vlog pagka umiiyak. Bakit ganun? So guys, I would like to say thank you to all your support para alam yun, maibsan yung nararamdaman ko. Nakakaiyak pero
Guys, walang susuko. Yung sinimulan natin sabay-sabay kay Tatay Digong, laban lang. Laban lang talaga. And pag-pray natin, inshallah, maging okay ang lahat. Yung maging maayos ang lahat. He's already 8 years old. Hindi niya deserve itong nangyayaring to after all ng pag-iingat niya sa ating lahat during pandemic. Hindi niya deserve itong ginagawa sa kanya ng mga tao laban sa kanya. Yan, hindi niya tayo deserve, guys. Yung pagmamahal niya na binibigay niya sa atin, hindi natin ba't babalik? Hindi natin matapatan. Hindi niya tayo deserve kasi naghihirap siya just because he loves his country. Sa'yo, Tatay Digong, I just want to say thank you. Hindi ba tayo magkakailalang personal, pero dami ako sa ginawa mong kabutihan para sa Pilipinas. Maraming salamat po.